Bago po ang anniversary, ang aking preaching ay sabi ng Panginoon, hindi kapayapaan ang dala ko kundi tabak sa mundong ito. Tapos ngayon, ang sabi niya, ang kapayapaan ko ang iniiwan ko sa inyo. So ano kayang nun? Papansinin po natin, ang kausap ng Panginoon ay mga alagad. At yun naman pong konteksto na nauna, sila po pinahahayo sa sanlibutan. So, ang passage po natin is a words of comfort. Kasi ito po yung time na ang Panginoon ay nagkakaroon na po ng kanyang mga pamamaalam sa kanyang mga alagad dahil po siya ay malapit na pong mawala dahil po sa pagtanggap sa kalooban ng Diyos Ama. So, ang topic po natin this April ay mahalin ng Diyos ng buong puso at buong pag-iisip. So, dalawa po yon. Ngayon, nung una ay puso, ngayon ay kasama ang isip. Ang ibig sabihin ay we will be more chances na maging rational in the love of God. Kasi minsan ay hindi natin maintindihan ng pag-ibig ng Diyos. So, ginagawa na lang nating hindi natin may conceptualize sa mind natin kung gaano ba yung pagmamahal ng Diyos. But totoo po yun. We cannot comprehend the depth, the width, the height, ang love ng Panginoon gaya ni Apostle Paul. Pero ang gusto ng Panginoon sa atin, despite of that, let us keep ourselves connected to Him. Kaya ang aking passage yan, keep connected. Usong-uso naman niya sa panahon natin, connections. Lagi tayo nakakarinig ng salitang connection. No? Mahina ang internet connection. Wala akong signal. Parang hindi ako connected today. So, gamitin na rin natin ngayon ang mga salitang ito para maintindihan natin kung ano sinasabi ng Panginoon dito sa John chapter 14. At alam natin, gaya ng sinabi niya, ang Espiritu ang magtuturo ng lahat ng katotohanan, kaya tayo ay dapat dumapit sa Kanya at humingi ng patnubay para ituro ng banal na Espiritu ang mga katotohanan nauna ng sinabi ng Panginoon o itinuro o ipinangaral sa Kanyang mga alagad na nauna sa atin. Let us pray. Father God, we are thankful in the name of Jesus. Narito po kami as one body, and we are recognizing that you are the head of this body. Kayo po yung nag-extend ng yung love. At recently lang, inalala namin, Panginoon, last week, kung gaano po niyo ipinakita yung pagmamahal. At kayo naman po, Panginoong Jesucristo, sa paraan ng pagsunod niyo ipinakita ang pagmamahal sa Diyos Ama. Kaya kami rin po, Panginoon, ay humihingi ng patnubay sa Espiritu na sinabi rin ng Panginoon na hiningi niya sa Ama na ipagkaloob sa kanyang mga anak upang magturo ng lahat ng katotohanan. Hinihingi ko po, banal na Espiritong Diyos na sumasa amin, ituro niyo po sa amin ang mga katotohanan na amin pong matutunghayan mula sa inyong pinahayag sa pamagitan ni Juan sa mga talatang aming pag-uusapan. Ang tulong ng Espiritu ang aming asahan, at ang aming puso, hinihingi ko po sa tulong din ng Banal na Espiritu ay maging malusog na taniman ng iyong mga salita na magbunga ng pananampalataya at pagtitiwala at magbunga ng mabubuting gawa. Purihin po kayo in Jesus' name. Amen. Nakita ko po itong quotations na to, medyo inedit ko lang ng kaunti. Sabi niya, when we understand that our lives are connected to Christ, we can begin to see the world around us in a new perspective. Tama ba yun? No? Kapag tayo ay nagkaroon ng sapat na pag-unawa na ang buhay natin ay nakakonekta kay Kristo, mababago ang ating perspective. Ito rin naman yung sinabi ni Apostle Paul sa kanya sa Romans. No, sabi doon ay, ang sabi niya ay Romans 12, therefore, my brothers, I urge you, in view of God's mercy, tapos do not conform any longer to the pattern of this world. So, pag sinabing pattern, set up na ng mind yon.
No? Pag sinabing pattern, yun na yung na-develop sa atin as we acquire knowledge. So, at yun na rin nagiging system natin. Kaya sabi ng Panginoon, do not conform, ang instead renewing of the mind. So, when we understand that our lives is connected to Christ, our mind will be renewed. And our perspective will be different. Amen ba? Ayan. So, sabi ng Panginoon sa verse 1, verse 1 nga ba ito? No, hindi pala verse 1. Sabi niyan, you believe in God, believe also in me. Asan na ba yan? Okay. Ayun, tama. Let not your hearts be troubled. Believe in God, believe also in me. Mapapansin natin, merong gustong i-emphasize ang Panginoon dito po sa unang-unang bahagi ng chapter 14 na kayo'y naniniwala sa Diyos, maniwala din kayo sa akin. Sabi ng Hebrews 11 verse 6, it is impossible to please God without faith. Bakit? Kung kayo ay tatawag sa Diyos, dapat maniwala kayo na siya ay andyan, that He exists. And He rewards those who earnestly seek Him. So, ganun din daw po ang i-offer natin sa Panginoon. Because He reward who earnestly seek Christ. Kaya ganoon, no? So, gusto ng Panginoong Jesucristo, maintindihan at ma-establish ang isang importanteng bagay bago niya sabihin ang mga bagay-bagay. At ito ay ang manampalataya sa Kanya. Bakit? Sapagkat meron siyang ibibigay na utos. So kung hindi ka naniniwala sa isang tao nagbigay ng kanyang pag-uutos, hindi mo siya magagawa. Tama? But if you're certain and you are really, meron kang faith, meron kang belief sa tao na yon, kung ano yung sinabi niya, gagawin mo. Right? So ngayon, ang Panginoon ang nagsasabi, believe also in me. Now, sabi ng Panginoon, anyone who has seen me has seen the Father. Alam niyo, sa theological problem, nagkaroon ng malaking issue, ito sa pag-develop ng theology along the way sa church history. Hanggang sa dumating ang katuruan na si Jesus ay siyang Ama at siyang Espiritu Santo and vice versa. Ang tawag doon, oneness. No? Walang distinction sa tinatawag na persona ng Diyos. Pero ang Biblia, hindi ganoon ang itinuturo. Ang naisin ng Panginoon, anyone who has seen me has seen the Father. What you have seen in Christ, you are also seeing in the Father. Ano ba yung nakikita kay Kristo? Sabi rito, believe me when I say that I am in the Father and the Father is in me. At least believe on the evidence of the works themselves, or at least believe. Bakit yung evidence na to walang ground kung hindi natin naintindihan yung salitang in the Father and in me. Sabi niya, I am in the Father and the Father is in me. Ang hirap i-explain. Pag sinabing in, it was inside. Pertaining to the being of being one. No? Nang ibig sabihin, what is inside, makikita in the outside. At hindi lang yon. Ang sabi doon, yung ebidensya na kanyang ginagawa ay dahil siya sumasa kanya ang Ama at siya ay sumasa Ama. Ang hirap, para akong professor dito na ng theology na naman. Sa seminary talagang paduguan ng pag-iisip, no? So, pero yung ibig sabihin ng sin is not only the literal vision, no? Kasi
pag literal vision, ang tingin natin yung nature ng pagkatao ng Panginoong Hesukristo, yun lang physical. Pero there is, kaya nga sabi ko nga, ang tao po kasi tayo, ang vision natin, meron tayong dual vision. The physical and the spiritual. Because we are living in both realms. We are living in both realities. The reality of the physical world and the reality of the spiritual world. That's why, yung spiritual world, ito yung nagko-connect sa atin palagi sa Panginoong Hesukristo. Ang physical, isineseparate tayo sa connection na yon. Hello? So, pag nakikita natin ang Panginoon sa spiritual aspect, ito ngayon na magko-connect sa atin doon sa ating Panginoon. This perspective, this vision will connect us to God, the spiritual realms of God. Kaya tayo, sabi ng Panginoon, huwag kayo mag-focus na sa mga bagay na nakita na sa libutan. Go beyond. No? Tumingin kayo doon sa mga bagay na makalangit. Dahil yun ay mga totoo. At yun ang hindi natatapos. Tandaan natin ito. This must be the truth is, our connection should be in Christ. Not in anybody else. Not in the name of the church. Not in the name of the institution, not in the name of anyone, but it should be in Christ. Bakit? Yung salitang in, napakalalim kasi ng ibig sabihin sa Biblia. You are inside the sphere. And whatever that is in that sphere, yun yung gagalawan. Kaya ang connection natin dapat in Christ. The sphere of our lives, every movement of our lives must be connected to Christ. Bakit natin establish? Kasi may ibibigay siyang command. No? Meron siya ibibigay na utos kasi ang sabi niya, ang umiibig sa akin, ang tumutupad ng aking sinasalita ay siyang umiibig sa akin. No? At iibigin din siya ng Ama at iibigin ko rin siya at ako'y magpapakilala sa kanya. Imagine. He will make himself manifested to those who obey His commandment. Pero kung hindi sinusunod yung kanyang utos, kanyang sinalita, hindi nyo siya makikita ng mukhaan. Kaya dapat connected tayo muna sa Kanya. We must be in Christ. Maraming beses sinabi yan ni Paul, in Christ. In the sphere of Christ. The power of love and connection is this. Sabi niya, if you love me, keep my commands. Tinignan ko po yung definition ng keep, pareho lang din naman sa atin eh. Take care of, protect it, embrace it, parang ganon ang definition. So, pag niyakap mo, huwag mong bitawan. At ano yung yayakapin? Ano yung ikikip? Command. Ano may utos ng Panginoon? Meron ba siyang binanggit na command dito? Kasi ang sabi lang niya ay, if you keep my command, no? If you love me, keep my commandments. So, yung power of love and connection ay naandoon sa salitang love me and keeping my commandments. Mahalin ako at i-embrace niyo ang aking mga utos. Kung talagang mahal niyo ako, niyayakap niyo ang mga sinasalita ko. Sabi ng Panginoon. So, and prior to that, let's understand how Christ is connected to the Father. Sabi niya kay, sino may nagsabi dito? Thomas ba? Okay. Sabi niya, don't you believe that I am in the Father, and that the Father is in me? The words I say to you, I do not speak on my own authority. Rather, it is the Father living in me who is doing His work. No? Father living in me who is doing
His work. So, Christ is inside the sphere of that relationship na lahat ng ginagawa niya hindi outside the sphere of that relationship. That is connection. Right? So, ang sabi niya, hindi mo ba nalalaman na ako ay sumasama at ang may sumasa akin? Nang ibig sabihin, I am in the sphere of this relationship that whatever I am doing what the Father wants me to do. And it is also the works of the Father. So, tingnan natin sa implication. Kung sasabihin natin tayo ay nasa sphere ng love ng Panginoon, kamusta ang aktibidad natin? Kamusta ang mga activity natin? Kamusta ang mga gagawin natin, ang mga ginagawa natin? Is it in the sphere of that relationship or outside that relationship? If it is outside that relationship, then hindi tayo connected sa Kanya. If it is inside that relationship, then we are doing His commands. We are obeying His command. Ginagawa natin. So, intindi natin, the Father living in me. Now, Christ living in us. The Father is also living in us. Kasi kung saan si Kristo, andun ang Ama. Then, ano ibig sabihin noon? Who is doing His work? Let God do the work in us. Yung magiging activity natin, yun yung pinagagawa at ginagawa ng Diyos sa buhay natin. Yun yung sinasabi ng Panginoon. Kasi sabi niya, if you love me, you will keep my command. Now, ano yung link that connect us to God's love? Sabi ng Panginoon, now remain in my love. Ito yung link. If you keep my command, you will remain in my love. I have kept my Father's command and remain in His love. That is the link that is connecting us to God's love. His commandment. Kaya kung hindi natin tinutupad yung kautusan ng Panginoon, yung utos ng Panginoon, then we lose our connection to Him. Pag lose ang connection, hindi mo alam kung ano nangyayari sa pag nawawalan tayo ng internet, kamot tayo ng ulo. No? Nangyari na, hindi natin alam na yan sa paligid kasi hindi naman mabasihan lang talaga yung nakita at naririnig natin. So, yun yung una. Keep the commands of Jesus. And then, sa verse 21, whoever has my command. Ano sabi niya? Whoever has my command, nasa atin na. Ang sabi ng Panginoon, nalinis na kayo ng mga salitang sinabi ko sa inyo. Naandyan na sa inyong mga labi, naandyan na sa inyong mga puso, nakatatak na sa inyong mga puso ang mga sinabi ko. Kaya sabi niya, whoever has my command and keeps them. Nasa atin, pero inaalagaan natin. Ini-embrace natin. No? Ini-store sa puso natin. Yung sabi niya, sila yung umiibig sa akin. Yung tumatanggap ng salita at pinangangalagaan, ipinapamuhay, sila ang nagmamahal sa akin. And the one who loves me will be loved by my Father, and I too will love them and show myself to them. Sabi ng Panginoon, magpapakilala ako sa Kanya. Ipapakilala ko, I will show myself to them. So, ano yung link? Command. Utos. Yun ang link sa atin sa pagmamahal ng Diyos. At pagmamahal natin sa Diyos. Tingnan natin yung tatlong salitang ginamit dito ng Panginoon. Mamaya, sabi ng 1 John chapter 3, verse 23 to 24, lahat po ng passage ito ay nanggaling kay Juan. Kasi si Juan naman po ay the apostle of love. No? And this is His command. Ito na mga kapatid. This is God's command. To believe in the name of His Son, Jesus Christ.
Check ba kayo? Check. Okay. But that's not enough. There is another and second, to love one another as He commanded us. The one who keeps God's commandment lives in Him, and He in them. Nakita tayo ang link, ang connections. Kapag tayo ay nagmamahal sa isa't isa, nanampalataya kay Kristo at nagmamahalan sa isa't isa, ang Diyos ay sumasa atin. At tayo'y sumasa Kanya. And this is how we know that He lives in us. We know it by the Spirit He gave us. So, kung wala ang Spirit din, hindi natin niya maiintindihan. Kaya nga sabi niya, and the advocate which I will ask to the Father will be with you. He is the Spirit of truth, and He will teach you all truth. Bakit? Sabi kasi ni Christ, I am the way. I am the life, and the truth, and the life. There is no other way for a person to be connected with God except for Jesus. There is no other way for a person to be with God except for Jesus. It's either way na daan or paraan. Kasi galing din naman sa root word yung paraan sa salitang daan. Di ba? It's either way. Siya lang. And then the truth of what? The truth that hindi natin kaya na ilagay ang sarili natin sa isang kalalagayan na favorable, parang holy and blameless in the sight of God because we are sinners. So the only truth na magsasabi sa atin na pwede tayong maging blameless in the sight of God is through His Son, Jesus Christ. Not by our works, not by our services, not anything that we are doing religiously, hindi yan na magbibigay sa atin ng paglilinis, hindi rin yan na magpapatawad sa ating mga kasalanan. Ang totoo, si Kristo lang ang source ng pagpapatawad ng Diyos. Wala nang iba pa. At ang sabi diyan, life. Alam na natin, sabi na, I have come that they might have life and have it to the full. In Him was life, and that life is the light of all men. No? Isang buhay na hindi naiintindihan ng sanlibutan. Now, Christ's command to keep. Ano ba yung kailangang i-keep natin habang nabubuhay tayo sa mundong ito? To believe in the name of His Son, Jesus Christ. It is not once na gagawin natin. It is lifetime. Lifetime na magtiwala tayo sa Panginoong Hesus. Lifetime na maniwala tayo sa Kanya. Kasi it is impossible. Without faith, it is impossible to please God. At kung lalapit ka sa Diyos, dapat maniwala ka na may Diyos. Sabi ng Panginoon, believe in God, believe also in me. So maniwala tayo sa Panginoong Hesukristo. And this is a lifetime and must be consistent. Because every day, nababagong isip natin. Every day, naapektuhan tayo ng sirkumstansya ng buhay natin. Every day, hinahamon tayo ng isang salitang, totoo kaya siya. Diba? And then pangalawa, to love one another as Jesus commanded us. Dalawa. That's why sabi ng Panginoon, love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your strength, with all your mind. That is believing in Him. Being in the sphere of God. Being in the sphere of that relationship with God. Then pangalawa, ang expression ng pananatili sa sphere of the love of God is
loving our neighbors. Sabi ng Panginoon, paano mo masasabing mahal mo ang Diyos? Kung yung katabi mong tao, nakikita mo, hindi mo maibig-ibig. Di ba? So, the second command that we need to keep is love one another as Jesus commanded us. Magkakaiba tayo ng pananaw. Religiously, magkakaiba tayo ng paniniwala. Sa Christianity, ang dami-daming division dahil sa kung ano-anong theology. Pero nawawala ang pagmamahal. Yun ang inuutos ng Panginoon. Hindi naman sinabi magpayamanan kayo ng pagalingan ng mga teolohiya sapagkat lahat ng teolohiya ay may flaws. Hindi siya perpekto kasi perspective lang ng tao yun. Ganun natin nakikita ang Diyos. You can make your own theology with God and live with it. Makakatulong sa atin yun. Makapagde-develop ng character sa atin yun. Pero, kung yan ay gagamitin mo para i-down ng isang tao, hindi na yun command ng Panginoon. Nakakalungkot, no? Nagkukwento sa akin si Pastora, nalulungkot lang ako kasi kapwa mo Kristiyano, dahil lang sa babae yung pastora, parang masyado ng hindi na, wala na sa sirkulasyon dapat sa kanila. Nasaan ang love doon? Nasaan ang pagrespeto? So hindi yon. Ito yung inuutos ng Panginoon. Love one another. Just as He loved us. Ano bang ginawa ng Panginoon? Sino ba sinasamahan ng Panginoon? Mga religious person? Hindi. Mga magnanakaw. Mga pusakal. Sino sinasamahan? Nakikikain siya sa mga matatakaw. Yun ang paratang ng mga Pharisee sa kanya. Bakit? Hindi naman niya ginagawa yon. Naandun siya para abutin ng mga taong ito. Pero anong paratang ng Panginoon? Ano ang sinasabi ng Panginoon sa mga nagsasabi ng mga ganon? Mga lahi kayo ng ulupong. Ang sakit din. Sino nagbabala sa inyo ng mga ito? Para kayong mga libingan. Ang gaganda sa labas. Binubukbok sa loob. Nililinis yung labas ng kopa, pero yung loob niya may amag na. Grabe yung sabi ng Panginoon. It's not what in the outside muna, yung inside, para magkakaroon ng reflection in the outside. Kaya sabi ng Panginoon, kung hindi kayo nagmamahalan at di nyo tinutupad ang utos kong ito, then you are connected. You lose your link to God because God is love. Whoever has my command and keeps them is the one who loves me. The one who loves me will be loved by my Father, and I too will love them and show myself to them. Ang ganda ng sequence, no? Merong, progression. The progression is, ako na nagpakita ang Diyos sa akin ng kanyang kabutihan, ikikip ko ang command niya, then, sa akin ang pag-ibig ng Diyos Ama. Hindi lang yon. Sa akin ang pag-ibig ni Jesucristo at magpapakilala siya talaga sa akin. So yung tatlong to, whoever has Christ's command, keep it, is the one who loves Christ. Do you love Christ? Walang nasagot. Then keep His command. Ano yun? Continuously believe in Him, trust Him, and love your neighbor as you love yourself. Will be loved by my Father, na ang ibig sabihin, no one can snatch you out of His hand. You are protected in the sphere of God's love. Ang kanyang goodness, na napapalibutan tayo. Ang kanyang provision, dadaloy ang supply. Ano pa? Ang kanyang protection, hindi tayo pababayaan ng Panginoon. Ang kanyang kalooban, ang kanyang wisdom, everything that incorporates sa gift ng Panginoon, tatanggapin natin because we are in the sphere of our Father's love. Ang sarap. Doon na lang tayo tumira. Sabi nga ng Panginoon, and they will become,
meron diyang binanggit na home eh. No? Hindi ko lang maano yung passage na, pero binanggit niya, siya ay magiging tahanan ko. Apakasarap damahin. No? Na yung pagmamahal ng Ama ay bubuo ng isang pamilya, isang tahanan na umiikot sa pagkalinga, umiikot sa pag-unawa, umiikot sa pagmamahal, umiikot sa paglilingkod, umiikot sa kagalakan, umiikot sa pagharap ng anumang pagsubok na may katatagan. Gusto niyo ba yung ganyong tahanan? Then let us be connected to Christ. Let us, the link na dapat ay hindi nawawala, ay sundin natin ang kanyang utos. And will be loved by Jesus and made himself manifested in him or her. Who is the one who loves Jesus? Sabi ng Panginoon sa verse 12, truly, I tell you, all of you, emphatically. Ito po ay sa version ng ESV. No? ISB, International Standard Version. Kasi sa iba ay dinoble lang yung salitang truly, truly. Sabi niya, I tell all of you emphatically. Ang ganda nung ano niya. Ibig sabihin, with all my heart, I am telling you this. With all the feeling, I am telling you this. The one who believes in me will also do what I am doing. What Christ is doing? He remained in the Father's love. Why? Because He keeps the Father's command. He will do even greater things than this because I am going to the Father. Ito minsan, ano ba yung greater things na sinasabi ng Panginoon dito? Ibig sabihin, kung siya'y gumawa ng himala, ikaw ay makakagawa rin ng himala na higit pa doon. Ano pa bang higit sa himalang ginawa ng Panginoon? Siya'y bumuhay ng patay. Yung halaman na tuyo, di natin mabuhay-buhay. Pag naglagas-lagas na yung mga dahon at tuyon-tuyo na yung ano. Pero ang Panginoon, kaya niyang gawing tuyon-tuyo ang isang sariwang-sariwang puno sa isang salita lang. Naalala niyo yun? Sabi niya, sumilip siya, ang kapal-kapal ng dahon nito eh. From now on, mula sa ugat hanggang sa tuktok na dahon, matutuyo ka. Kinabukasan, pagdating ng mga alagad, ay panggatong na. Pero hindi natin kayang gawin yun. Lumakad sa tubig, kaya ba natin gawin yun? Subukan natin kung tayo batya. Yung ba sinasabi ng Panginoon, greater things? It is, yung greater na sasabi ng Panginoon dito is the vast experience of the love of God that extended to others. Kasi napakalimit lang ng time ng Panginoon sa lupa. Remember, 3 years lang siyang nag-minister. So, ibig sabihin, we will be now the extension of the vast work of Christ in telling the people the gospel. Mas marami tayong marireach out. Mas maraming pagkakataon sa atin na makapagsalita ng mabuting balita. Pero hindi ibig sabihin na hihigitan natin yung nagawa ng Panginoon. Iba yung sinasabi niya rito. He's always talking in different perspective. Ang gusto ng Panginoon makita natin dito, you will have all the opportunity to do great things for God. You will have all the opportunity to do great things for God. Kasi ako'y aalis na. Pupunta na ako sa aking Ama. At iiwanan ko na sa inyo ang aking sinimulan. Palalawakin ninyo, palalaguin ninyo, tandaan ninyo, kasama nyo ako. No? The one loved by the Father, eto sabi niya, but the Helper, the Holy Spirit, whom the Father will save in my name. Dito ipapakita ng Diyos Ama ang kanyang pagmamahal sa paglalagay ng selyong galing sa Kanya, and that is the Holy Spirit.
The Holy Spirit will teach you all things and remind you everything that I have told you. So, ipagkakaloob ng Ama ang nirequest ng Panginoon. It was requested by the Lord Jesus Christ. Sabi niya, I will ask the Father to give you another advocate. But the advocate like this and this will tell you all the truth and will lead you all to truth. So, dahil tayo'y mahal ng Diyos, lalagyan niya tayo ng isang nanggagaling sa Kanya na kailan may hindi na mawawala. That is the Holy Spirit. Will live and will be with you forever. Habang nabubuhay tayo sa mundo. And even more, baka hindi natin alam, baka hanggang sa langit, we have that sealing of the Holy Spirit. But dito sa mundo, sigurado yon. Kasi we are struggling over the sins of the world, the temptations of the world. Now, the one loved by Jesus and made Himself manifested, ito yung gustong-gusto ko. Paano ba natin makikilala ang Panginoon? Verse 13, I'll do whatever you ask in my name, so that the Father may be glorified in the Son. If you ask me for anything in my name, I will do it. Now, balikan natin. Be careful of asking anything because it has to be in the sphere of the relationship. Hindi tayo pwedeng humingi ng anumang bagay na labas sa ating kaugnayan sa Diyos. Right? Sabi niya, dahil minamahal tayo ng Panginoon, ito yung ipapakilala niya sa atin. Ito yung imamanifest niya sa atin. Gagawin ko ang lahat ng hihingin niyo sa aking pangalan. Ngayon ang tanong, marami na tayong hiningi sa pangalan ng Panginoong Hesus. Nangyari ba? Marami pang hindi nangyayari. Right? Pero bakit hindi nangyayari? Hindi ba tapat ang Panginoon sa kanyang sinalita? Mangyayari yan kapag yung link, you are connected. Right? And because you are connected, you will not ask anything that go against the character of God, the being of God, and the character and image that God has given us. Tama. Ang hihingin natin palagi is, ako ang lagi kong hinihingi ay revelation. God's revelation. Jesus, made yourself manifested in me. Magpakilala po kayo sa akin, Panginoon. Ito po yung situation. Please, Lord Jesus, show yourself to me. Para alam ko po kung anong hihingin ko. Tama. Halimbawa, minsan nagagamit natin ang word na sinabi ni James. If you lack wisdom, ask God. Kasi hindi siya nanunumbat. No? Ibinibigay niya yan freely. Pero notice the context of the passage. It was when you are passing through suffering, persecutions. So hindi yung parang mamimili ka lang ng kung ano, yun na yung gagamitin mong verse. If you are in the midst of difficulty, ask God's wisdom. Ask Christ to make Himself manifested. Sabi niya, I will do whatever you ask in my name. Pero tandaan natin, itong mga sinabi rito, the one loved by Jesus, the one loved by the Father, and the one who loved Jesus is those person who keeps His command. And the command is, believe in the name of the Lord Jesus Christ and love one another as Christ loved us.
Yun po, hindi yung kung ano-anong utos ang iniisip natin. Yun lang ang talagang sinabi ng Panginoon na kanyang utos. Yung pagpapahayo niya sa atin, out of love, gagawin natin. Not out of responsibility. Yung tayo'y magbasa ng Biblia, gagawin natin magbasa ng Biblia because that is part of the sphere of our relationship with God. Hindi natin gagawin dahil meron nagche-check ng iyong pagbabasa. Dahil kapag nagkwentuhan kayo, baka hindi ka makapagkwento. Wala akong ikukwento kasi hindi ko masyado nabasa. No. Huwag yun ang motivation natin. Kasi yung salita ng Diyos, ipapakilala niya ang kanyang sarili sa atin. Read it with all love, not only religiously. When we pray, ganun din. Hindi para pag nag-sharing tayo, ako po'y nakapanalangin ng 2 oras, praise the Lord. Anong says yung 2 oras sa praise the Lord? Hindi naman yun ang sinasabi ng Panginoon. No? Ang sabi ng Panginoon, in the sphere of this relationship, ito yung ginagawa natin. Tinutupad natin ang kanyang utos. We pray because we want to know Christ more. We read the scripture because we want to know the will of God. We want to know His mind. We want to know His purpose. Kaya tayo nagbabasa. At lagi natin tatandaan ang tagubili ni Apostol Pablo kay Timothy, why the scripture has been breathed by God, inspired by God. Tandaan natin so that the man may be thoroughly equipped to do good works. Hindi para ipagbida, nakabisado ko ang Biblia. Eli Soriano, kabisado niya ang Biblia. Pero is he really living with what the Word of God is doing? Pag nagsalita siya sa mga pastor, minumura niya. Congregation niya, minumura niya. See? Hindi po yun. Pero ang sabi na, kaya tayo ay nagbabasa ng Biblia because we are in that spirit and that is part of God's instruction to us to do. Pero ang command, dapat hindi mababali. Manampalataya ka sa kanyang anak na si Jesucristo. Mahalin ng Diyos ang buong puso, buong kaluluwa. Mahalin ang kapwa. At pag nabubuhay tayo dyan, then lalo magmamanifest si Christ in our lives. Lalo siyang magliliwanag, lalo siyang makikita sa atin. Diba? Lalo si Kristo. Alam nyo, may biglang nag-plus sa isip ko pero bigla rin nawala. Ang hirap pala pag gano'n, ano? Yung parang paano nga ba daw i-demonstrate yung totoong pagmamahal? Ito, may napanood ako sa Facebook. Merong isang mga Christian sila, magkakapatid. Yung kapatid niya, napatay ng isang policewoman. At whether it is sinasadya niya o hindi. Alam niyo, nung nasa korte na, sabi niya, hindi ko gustong makulong ka kasi pinatawad na kita. At ayoko makita yung buhay mo is ruined because of what happened. That's why I forgive you. Tapos sabi niya sa judge, Judge, may I request to embrace this woman? Pinatay, sadya, murder. Pero niyakap niya yung babaeng pumatay sa anak niya at sabi niya, I forgive you. The way Christ has forgiven me. Iyak nang iyak yung babae. Nawin niya yung babae, di ba? Mawiwin niya yon. Madadala niya sa Panginoon yon. Kasi nakita niya yung pagmamahal ni Kristo. Kung hindi nakikita sa atin yon, mawiwin ba natin ang mga tao? Sa maliliit na items, sa maliliit na bagay, hindi natin maipakita. Sa malalaki pa kaya? Katulad nung nangyaring yon? Simulan natin sa maliliit na bagay. Ipakita si Kristo by obeying His command. In everything we do it for His glory. Because that is part of believing in Him.
trusting in Him, have faith in Him. Unang command, sumampalataya ka sa kanyang anak na si Jesus. Pangalawang command, pagmamahal. So, at sabi niya, if you ask for anything in my name, I will do it. Ang sarap, iyan yung verse na to, i-reflect sa buhay natin. I'll do whatever you ask in my name. Ulitin natin, ginamit niya uli ang word na in my name. Inside the relationship that you have with Him. In the sphere of God's love. In the presence of God. At sabi niya that He may be glorified in the Son of God. Tinignan ko po itong verse na to sa John chapter 13 verse 15. Sabi niya, I set an example for you so that you may do as I have done to you. Actually, ang context naman ito yung paghuhugas ng paa. No? Na sabi ni Peter, no, Lord, no. Hindi pwede. Kayo yung master ko. Tapos sabi ng Panginoon, kung hindi ko hugasan ng paa mo, wala kang kaugnayan sa akin. Yung paghuhugas ba ng paa ang sinasabi ng Panginoon na magkakaroon ng link sa Kanya? Sabi ni Peter, wag lang po paa. Pwede ba paliguan niyo na ako? Sabi na pa, malinis ka na, yung paa na lang. Ano yung sinasabi ng Panginoon doon? Merong gesture ang Panginoon na gusto ipakita sa mga alagad. Because that service is also His obedient to the will of God. Yung kanyang pagiging humble. Kaya, kung tayo nananampalataya sa Panginoong Kristo, kung tayo naniniwala sa Kanya, He has set an example to us. Humble. Maging humble tayo sa lahat ng pagkakataon. No? Maging mababa ang ating kalooban sa lahat ng pagkakataon. So that you may do as I have done to you. Kaya, keep connected. Sa paanong paraan? Obey His command. If we obey His command, we remain in His love. And the love of the Father is in us, and is also in Him. And we make a home. Actually, hindi ko lang kasama po dito sa John chapter 14, yung word na yon. No? So kaya, ang hamon sa ating lahat mga kapatid, kasi ang tema ng ating passage ay, ang nagmamahal kay Kristo ay tumutupad ng kanyang utos. It's not enough, kaya nga sabi ko din si Charles Spurgeon, na sabi niya, huwag daw natin ipagpalagay sa sarili natin na tayo iligtas kung ang minamahal pa rin natin ay mga dati nating love affairs. At ang gusto natin, mga dati pa rin nating ginugusto. Dapat, sabi niya, ang mamahalin mo ay yun ang hindi mo minamahal dati. Kung minamahal mo sa libutan, iiwanan mo siya. Kung ang gusto mo ay mga bagay sa libutan, lalayuan mo siya at iibigin mo at ayayakapin mo yung mga bagay na ibinibigay ng Panginoon sa iyo. Kung hindi mo daw yun gagawin, pinepresume mo lang sa sarili mo na Kristiyano ka. Sabi ni Charles Spurgeon. Kaya galing sa Panginoon mismo, sabi niya, I've set an example for you so that you may also do as I have done to you. Ano yon? I kept my Father's command. And we must keep Jesus' command. Let us pray. Panginoon, salamat po sa wonders of your word. Thank you for giving us this understanding. Let this message not only be simplified in our mind, kundi kung meron mga complicated things in our head, let it be direct na
napakinggan namin today, ang ipinag-uutos nyo, Ama, at siya rin namang ginagawa ng Panginoon at pinag-uutos ay patuloy kaming manampalataya sa inyo, Panginoong Hesukristo. Manalig, magtiwala, isalig namin ang aming pong buhay, lakas, lahat ng bahagi ng aming katauhan, isalig po sa iyo, sapagkat kami ay nasa ugnayang hindi na maihihiwalay sa inyo. Gayon din, Panginoon, yamang kami ay nasa sphere of your love, O God, our Father, hayaan niyo mag-extend ito by loving each other. The way you love us and you love the Father and the Father's love is in you. Salamat po, Panginoon. Purihin po kayo. In Jesus' name. Amen.